Kuya, matagal pa ba yan? Oh, ito na. Kuya, 2 kilo na to? Oo naman. Anong akala mo? Parang ang anti po kasi eh. Parang kulang na lang sabihin mong dinaya ko ang timbang niyan. Wala kang sinabing ganyan kuya, sa'yo mismo nang galing yan. Ibalik mo na lang yung bigas kung ayaw mong bayaran. Ang dami mo pang napapansin dyan. Oh, siguraduhin mo magbabayad ka ha. Oh, pakilista mo na lang yung pangalan mo dyan sa dulo. Ito, Mang Franz. Bayaran ko naman to ngayong buwan na to. Hinalan talaga ng bilihensya eh. Sige, huwag kang makakalimot ha. Yo, Mang Franz. Salamat. Paring Franz, Oh, bakit parang JR? Anong kailangan mo? bakit ganun yung listahan na binigay mo sa akin? Parang sobrang presyo. Bakit? Tama lang naman yun ha. Ibig sabihin, dinadaya kita? Wala naman akong ibig sabihin, pare. Napansin ko lang kasing lumaki ata yung babayaran kong utang sa'yo. Bakit kasi hindi mo pa ako diretsahin na wala kang pambayad? Hindi yung kung ano-anong sinasabi mo pa dyan. 5 piso lang naman dinadagdag ko kada lista. Mapapansin mo pa? Kung sa pangbayad, mayroon ako. Pero sobra-sobra yung kwenta mo. Hay nako, siguro ginawa na naman ni tatay yung modus niya. Hindi talaga siya mapagsabihan. Oh, ito. Bayad ko. Hindi na ako mangutang at bibili sa'yo. Kung ayaw mong bumili dito, edi wag. Sinong tinakot mo? Masyado kang madaya sa kapwa mo. O tay, narinig ko kayo kanina. Ano po yung nirereklamo ni Mang JR? Ano na naman po ba yung ginawa niya sa listahan niya? Ay nako anak, wag ka na nga makialam. Kukunti lang naman ang mga pinapatong ko sa kinukuha nila sa akin. Ilang beses ko ba sabihin sa inyo, tay, na wag niyo ugaliin yung ganyan? Ba't ba kasi nakikialam ka sa diskarte ko? Tay, maliit na pandara yung ginagawa ninyo, kasalanan pa rin yun. Maliit man o malaki, wala ka na doon. At isa pa, nakikinabang ka din naman sa pandarayang sinasabi mo, di ba? Ang tigas ng ulo nyo, tay. Pag dumating yung araw na wala nang bumili dito sa tindahan natin, bahala na kayo. Kuya Franz, pabili nga po ng 2 kilong bigas. Sige, sandali lang. Pabilis lang kuya, nagmamadali ako eh. Kuya, matagal pa ba yan? Oh, ito na. Kuya, 2 kilo na to? Oo naman, anong akala mo? Parang ang anti po kasi eh. Parang kulang na lang sabihin mong dinaya ko ang timbang niyan. Wala akong sinabing ganyan kuya, sa'yo mismo nang galing yan. Ibalik mo na lang yung bigas kung ayaw mong bayaran. Ang dami mo pang napapansin dyan. Sige na kuya. Ito na ho yung bayad. Babayaran mo din pala, ang dami pang sinasabi. Oh, ito yung sukli. Ay nako, walang mangyayari sa negosyo mo kung mandaraya kang tindero. May sinasabi ka? Oy! Oh, parang JR. Oh, bakit? Mukhang nilalampasan mo na tong tindahan ko ah. Pasensya ka na pre ha. Mas mura kasi yung bilihin doon. At walang dagdag yung mga inuutang ko. Sa tingin nyo, dinadaya ko talaga kayo? Teka lang pre, wala akong sinasabing ganyan. Sinasahot ko lang yung tanong mo. Ba't nagagalit ka? Alam mo pre, kung wala kang ginagawa, hindi mawawala ang mga suki mo noon. Umalis ka na nga, nakakasira ka ng araw. Mang Franz, pwede ko ba kayong makausap? O bakit? Tungkol ba sa utang mo? 1 linggo ka nang hindi nagpapakita sa akin ah. Nagkaroon kasi ng emergency sa amin. Wala naman akong magawa. Siyempre, mas kailangan ko unahin yung...
Aba, hindi pwede yan. Ang utang ay utang. Kailangan mo din magbayad. Ginagamit din namin yung pera sa tindahan. Alam ko naman yun, Ma'am Franz. Yung sa akin lang naman kasi pumunta ako dito para makiusap na kung pwede, babayaran ko na lang sa susunod na linggo. Aba, hindi mo ba alam na habang tumatagal yung utang mo, lumalaki yung interes? Si Mang Franz naman, alam nyo naman may emergency sa amin eh. Ba't kailangan nyo pang dagdagan ng interest yun? Paano naman yung pamilya ko? Hindi ko na nga alam kung saan nakukuha ng pambabayad sa inyo tapos lalagyan nyo pa ng interest. Wala akong pakialam. Basta magbayad ka ng utang mo sa akin kung ayaw mo magka-problema. Grabe naman kayo, Ma'am Franz. Parang hindi kayo makatao. Yung mga taong inaabuso nyo na nagigipit, mas lalo nyong ginigipit. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Basta bibigyan kita hanggang sa susunod na linggo. Kapag hindi ka nakapagbayad, pasensyaan tayo. Sige o. Sugak. Ate Gwen! Oh, Jen. Bakit? Anong kailangan mo? Wala naman ho. Napansin ko lang po kasi na hindi na po kayo bumibili sa amin. Ako, Jen, pasensya ka na. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo yung ugali ng tatay mo. Eh di kung matino sana siyang nagtitinda, hindi kami lilipat sa ibang tindahan para bumili. Pasensya na po kayo, Ate Gwen. Pinagsasabihan ko naman po si tatay, pero matigas po talaga ang ulo niya. Kung ganon, wala kaming magagawa kundi lampasan yung tindahan nyo para bumili sa iba. Sige, Jen, alis na ako. Sige po. Anak, bakit mo naman sinara yung tindahan? Paano yung mga bibili? Paano hindi ako magsasara, tay? Wala naman nang bumibili dahil dyan sa kagagawan nyo. Akala mo kung sino kang makapagsalita sa akin, bata ka. Tay, ilang beses kitang pinagsabihan. Nakinig ba kayo? Ngayon, sino ang sisisihin nyo? Bakit ba kasi pinapakialaman mo ko? Tay, mahal ko kayo. Ayokong malulong kayo sa hindi magandang gawain. Gusto ko mapabuti kayo. Para namang napakasama ko sa maliit na pandarayang ginagawa ko. Masama pa rin yun, tay. Alam nyo ba sa maliit na pandaraya nyo? Pwede maging habang buhay na karma nyo. Paano kung yung maliit na pandaraya nyo bumalik sa akin? Sige nga, ano mararamdaman nyo kung ganon? Matutuwa ba kayo, tay? Pagsisisihan nyo ba yan kung sakaling nagkaganon? Kaya parang awan nyo na, tay. Magbago na kayo. Nahihiya ako sa'yo, anak. Ako pa na ama mo ang pinapangaralan mo. Imbis na ako ang maging magandang halimbawa sa'yo. Basta ipangako nyo sa akin, tay, na ititigil nyo na po yung pandarayan nyo. Masaya na po ako doon. Hayaan mo, anak. Pinapangako ko. Magbabago na ako. Sa tingin mo, anak, babalik pa kaya yung mga suki natin sa tindahan? Hayaan nyo, tay. Kakausapin ko po sila. Maraming salamat, anak.